Wala naman akong inasam, kundi ang makatagpo ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang kayo tatalikuran. Kaya sana itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kakahanap ng lalaking akala ninyo hahangaw sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging malakas para sa kahinaan ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cindy sa ating dulang sa kanyang panahon. Cindy! Eto ako! Oy! Harold! Oh! Eto na yung isang banyerang bangos mo. Bayad na yan. Nabunuhan ko na eh. Kaya sa akin ka na magbabayad. Ay, naku, salamat talaga, Harold. Buti na lang ipinagreserba mo ako na isang banyera. Kung hindi, wala na talaga akong aabutang bangus na mabibili dito sa Fishport. Tanghali na eh. Kailangan talaga maaga ka sa pamimili rito. Oo nga. Yung iba nga dito na natutulog eh sa pag-aabang ng kanilang mga paninda. Kasi naman hindi rin ako makaalis ng maaga sa bahay. Alam mo na, ang dami kong obligasyon. Kaya, salamat talaga palagi sa pagmamalasakit mo, ha? Okay lang yon. Lagi naman ako nandito sa Fishport eh. Kaya lagi kitang may pagre-reserba ng mga paninda. Nasa na yung inarkila mong tricycle? Para maisakay ko na itong mga bangus mo. Ay, dun, sa may gilid ng Fishport pumarada. Tara! Magda! Hoy, Magda! Yan ka na naman, Ising. Kukulitin mo na naman ako eh. Positive ka nga ba o negative? Di pa nga ako nagtitest. Wala pa akong pambili ng test kit. Basta pag positive, sabihin mo agad sa akin, ha? Para makahanap din agad ako ng buyer. Oo na. Sige na. Umalis ka na. Nakakalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Basta maghintay ka lang, kukontakin kita. Naintindihan mo? Oh, gabi na. Bakit nakamukmuk ka pa dito sa hagdan, Obet? At saka, bakit may pasa ka sa mukha? Nakipag-away ka ba? Kinantsawan kasi ako sa labas eh. Na magiging kuya na naman daw ako. Dahil buntis na naman sa inay. Ano ba naman yan sa inay, ate? Ang tatanda na natin, wala pa rin tigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino. Nakikipag-away tuloy ako dahil sa kanya eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Dinatan ko nga kaninang suka ng suka sa may lababo eh. Nasaan ngayon si inay? Ano sa kawarto niya? Nakahiga sa papag niya. Nanlalata na kasusuka. Nay! Nay! Buksan niyo nga yung pinto! Mag-usap tayo, Nay! Ano ba yun, Cindy? Kung makakatuka naman, halos gibain mo na tong pinto ng silid ko. Inay, umamin ka. Buntis ka na naman? Oo. Bakit? May problema? Nay naman! Hindi ka na ba talaga titigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino? Yung dalawang ipinanganak mo nitong nakaraang magkasunod na taon, ni hindi namin alam ni Obet kung saan mo dinala. Tapos eto, buntis ka na naman? Pinagbili ko nga sa incheck, di ba? Huwag ka mag-alala. May bayar na si Ising sa pinagbubuntis ko. Kaya hindi madadagdagan yung mga pakainin mo. Yun nga masama, Nay eh. Ginawa niyo ng negosyo yung pagbubuntis ninyo. Bakit pa parang hindi niyo alam na malaking kasalanan niya kinasanayan yung yan? Bakit mo ba kasi ko pinakikialaman? Ay, mag-asawa ka na rin. Para yung sariling buhay mo na lang pakialaman mo.
Ano, ha? Bitiwan mo ako. Bitiwan mo. Ano yung pagkakasakal mo sa akin dahil kung hindi, tatadyakan kita. Bibitiwan ko lang kayo. Kapag nangako kayo sa akin, hindi nyo napapatulan ng kahinaan ni Inay. Yung nanay mong nangakit sa akin, siya nagbigay ng motibo. Ano Huling gagawin ko? babala na ito, Mang Bianong. Kapag nalaman kong pinakailaman nyo pa rin si Inay, babasagin ko ng pagmumukha nyo. Ikadela mo kasi nanay mo. O kaya pagsuotin mo ng chastity belt. Ano? Para hindi na mabuntis na kung sino-sino. Masyadong masamang bunganga mo! Ha? Ising, saan mo ba talaga ako paanakin? Masakit ng balakang ko. Hirap na ako sa kalalak. Doon sa nakita ko barong-barong sa gilid ng highway. Wala nakatira doon. Kaya safe tayo doon. Sigurado kang kahit sino walang nakasunod sa atin, ha? Oo, wala. Mahirap na. Baka masundan pa tayo dito ni Cindy. Mapupulilyaso tiyak yung mga plano natin. Wala sabi eh. Maniwala ka sa akin, Magda. Ha? Ising, sandali. O ano? Teka, nararamdaman ko basta pumutok na yata ang ano bigang ko. Ay, teka, pinili ko! Kailangan makarating muna tayo sa barong-barong. Ano ka ba? Nanganak na yata ako, hindi ko na kaya. Alam mo, Sata, ayan na, lalabas sa saluhin. Ay, Diyos ko ha! Paano ko pasasaluhin ng anak mo, Magda? Ginagawa niyong biro ni Aling Ising ang buhay. Mabuti na lang may mga barangay tanod na nagawi sa barong-barong sa highway. Nadala ka agad kayo dito sa ospital. Pati na yung sanggol na isinilang niyo. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Nay, hindi tama. Hindi tama na kapag iniwan kayo ng lalaki nakabuntis sa inyo, ipalalaglag nyo o ipagbibili nyo na lang ang sanggol na dinadala nyo. Para sa kaalaman nyo, Nay, diniretso ko na rin yung buyer ng sanggol na kausap nyo ni Aling Ising. Wala naman akong inasam. Kundi ang makatagpo ng lalaki. Magmamahal sa akin ng totoo. Eh, ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang kayo tatalikuran. Kaya sana, itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahanap sa lalaking akala ninyo ay hahango sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Cindy? Iniisip ko talaga kung ikaw nga yung nakita kong nakaupo dito sa sulok ng fishport eh. Gabi pa lang ah. Bakit nandito ka na? Dito na ako magpapalipas ng gabi, Harold. Teka, umiiyak ka ba? Bugtong-bugto yung mga mata mo eh. Sinay kasi. Nanganak na naman. Ang nakakainis, baka sa susunod na buwan, buntis na naman kung kanino. Kung alam niya, nananawa na ako sa pagsisikap. At sagad na ako sa mga problemang dinadala niya sa buhay namin. Apo nga dito sa tabi mo. Alam mo, pareho lang tayo ng kapalaran sa mga magulang. Ang nanay at tatay ko rin, puro sarili lang nila iniisip. Madalas nga, sinusugod ako dito sa fishport eh. Para manghingi lang ng mga pambisyo nila. Alak, sugal, gano'n. Sa halip na sila maging suporta natin sa mga hamon ng buhay. Eh wala naman tayong aasahan eh. Kundi ang mga sarili natin. Kailangan nating kumilos. Pero siyempre, kailangan din nating manampalatayang pansamantala lang ang mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Obet? Obet,
naman. Hindi ko alam kung saan nagpunta, ate. Nakukonsensya nga lang ako eh. Kaya hindi ko rin maiwan ang bata sa duyan. Binatean ko na rin. Kahit na inis ako kay inay. Ang problema nga, dahil alam niyang nandyan ka, tiyak na kung saan na naman siya nagpunta. Pagkatapos, ilang buwan pa matutuklasan natin, buntis na naman siya. Kapag nangyari yun, talagang lalayas na ako sa bahay na ito, ate. Hindi ko na kayang tiisin ang sobrang kahiya na dinadal sa atin ni inay. Cindy! Ano pala eh? Nay, Cindy! ang akala ko... Naglagalag na naman ako. Abay, hindi. Inilako ko yung mga tinda mong daing na bangus na nakita ko doon sa freezer. Niripak ko sa plastic ng tigta 3 piraso. Para ka ako madaling maibenta ng 300. Sana nga, tuloy-tuloy na po ang ganitong magandang senaryo sa bahay na ito, Nay. Dahil namulat akong, tama ka anak, na kung gugustuhin ko lang mamuhay ng maayos, kayang-kaya ko. Kaya ko naman talagang gawin yun. Tsaka, bakit pa ako maghahanap ng pagmamahal sa labas ng tahanan ito? Samantalang, nandito naman kayong magkapatid. Nadarama ko ang pagmamahal sa inyo. Pero yun nga lang, sa tagal ng panahon nagbulag-bulagan ako. Inay! Kahit tagal kong inasama ang pagkakataong ganito, walang laman ang mga dasal ko, kundi ang muli ninyong tingnan ng buhay sa tamang direksyon nito. Yung mga pagtitiis nyo sa mga kakulangan ko. Yun ang nagmulat sa akin para pahalagahan ang inyong mga pagsisikap. Lalo ka na, Cindy. Nay, Yung mga pagsasakripisyo mo. Ngayon ko nakita ang mga kahalagahan. Anak, maraming salamat. Maraming salamat. Ang mga hamon at pagsubok sa buhay ng tao'y likas na at kaakibat ng araw-araw na pakikipagsapalaran sa mundo. Subalit hindi nararapat magpatalo. Kailangan nating bumangon, harapin ang mga ito upang mapagtagumpayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kapag itinuloy mong plano mo, maghiwalay na lang tayo. Para mo na rin sinabing makasariling pag-ibig mo, na hindi mo kayang intindihin ang sitwasyon ko, na hindi mo kayang magtiwala sa akin. Kung ganyan kababaw yung pananaw mo, may dahilan pa ba para maniwala ako na mahal mo nga ako? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung may mga magulang na handang magsakripisyo ng sarili para sa kanyang mga anak, mayroon ding kapatid na handang kalimutan ang sariling kaligayahan para sa kanyang mga kapatid na minamahal. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Divina sa ating dunang sa kanyang
panahon. Rhea! Ano nangyari? Narito na ako. Kanina ko pa hinihintay ni tatay. Tatay, pasensya na po. Naghanap pa ako ng kamag-anak na hihiraman ng pambili ng gamot niyo eh. Ano po bang nararamdaman niyo? Divina, Tatay, opo, nandito ako. Hawak ko mga kamay niyo. Nandito ako. ang mga kapatid mo. Nasa bahay po si Michael. Pinagluluto ko ng paborito niyo. Kasi sabi niyo, gusto niyo kumain ng paborito niyong adobo. Dadali niya dito yung tatay. Matitikman mo na yun. Huwag mo sila pababayaan. Opo, tatay. Tatay! Hindi ko na kaya. Nay, huwag mong sabihin yan. Wala na nga si nanay. Ikaw na lang ang magulang namin. Divina, mahalin mo mga kapatid. Opo, tatay. Opo. Tatay! Rhea, tawagin mo doktor! Nurse, kahit na sino, dalian mo! Tay, huwag mo ko muna kaming iiwan. Para mo na nga ako, tay. Huwag mo na! Isa-isa nang umaalis na nakipaglibing. Kanina ka pa nakatayo. Hindi ka ba napapagod, Divina? Sa totoo lang, Jay, wala na ako nararamdaman. Nasaid na yung mga luha ko sa kaiiyak. Namanhid na yung puso't isipan ko sa kalungkutan. Ako totoo, hindi ko na alam kung anong dapat kong maramdaman. Divina, Ulila na kaming magkakapatid. Hindi ko alam kung saan kami magsisimula, kung paano kami magpapatuloy. narito naman ako. Tutulungan kita. May trabaho na ako. Kahit pa paano, pwede tayong magtulungan. Ewan ko, Jay. Hindi ko alam. Hindi ko naiintindihan ang nangyaring ito. Paano ng pag-aaral ko? Ako rin naman nag-aaral pa. Bakit sarili mo lang ang pinoproblema mo, Kuya Michael? Ayoko mahinto sa pag-aaral. Michael. Rhea. Walang hihinto sa inyo sa pag-aaral. Ate Divina, Paano? Nakasanla itong bahay dahil ipinuntustos natin sa pagpapagamot ni tatay. Tapos hindi rin siya gumaling. Nakapagpasya na ako. Ako hihinto sa pag-aaral. Mag-a-abroad ako para mabayaran natin yung mga utang. At patuloy kayong makapag-aaral. Sigurado ka, ate? Pero paano kami ni Rhea? Michael, 3 na lang tayo. Wala na tayong maaasahan na magulang. Kaya mula sa araw na ito, kailangan tibayan na natin ang ating mga dibdib. Kailangan natin magtulungan. Magtatrabaho ako sa ibang bansa. At gusto ko, kaya naman ni Rhea, mag-aral na mabuti. At magtulungan habang malayo ako. ate, natatakot ako. Rhea, walang mangyayari kung iiyak na lang tayo palagi. Kung malulungkot tayo palagi. Kailangan nating tibayan ang ating mga dibdib. Para patuloy tayong mabuhay. Para mapagtapos ko kayo ng pag-aaral. Oo, Divina, tama ka. Pabalik-balik na ako sa Middle East bilang domestic helper. Mahirap sa simula. Pero nung nakahanap na akong mabait na amo, doon bumuti ang buhay ko. Magandang trato sa akin, maayos magpasweldo, masarap ang pagkain. At
Magtanong na. Bakit ka nagtatanong? Gusto ko po magpatulong para makapag-abroad din ako. Ay, ilang taon ka na ba? 20 na po. Magbe-21 sa darating na buwan. Huminto na po ako sa pag-aaral. Ako, hindi madaling makisama sa dayuhan, Divina. Kakayanin ko po. Alang-alang sa mga kapatid ko. Sige. Kung desidido ka talaga, isasama kita sa agency bukas. Kapag itinuloy mo ang plano mo, maghiwalay na lang tayo. Para mo na rin sinabing makasariling pag-ibig mo. Na hindi mo kayang intindihin ang sitwasyon ko. Na hindi mo kayang magtiwala sa akin. Kung ganyan kababaw pananaw mo, may dahilan pa ba para maniwala ako na mahal mo nga ako? Akong hindi mo inuunawa eh. Handa akong tulungan ka. Sinabi ko naman sa'yo may trabaho na ako. Bibigyan kita ng bahagi ng sweldo ko. Buwan-buwan yun, para sa inyong magkakapatid. At piniliwanag ko na rin sa'yo na ayoko ng gano'n dahil hindi pa tayo mag-asawa. Hindi mo dapat gawin yun. At isa pa, umaasa sa'yo mga magulang mo. Ayokong alisan sila ng karapatan na dapat sa kanila. Gusto mo lang talagang lumayo. Gagawin ko to para sa mga kapatid ko. Kung hindi mo yun maintindihan, tinatanggap ko ang hamon mo. Divina, Sige. Maghiwalay na tayo. Kuya, lasing ka na naman. Ilang araw ka nang umuuwing lasing. Huwag mo nga akong pakialaman, Rhea. Buhay ko ito. Buhay mo nga, kuya. Pero hindi alam ni ate na nilulustay mo lang sa barkada at alak ang pinapadala niya. Pati allowance ko kinukuha mo. Gusto mo magsumbong? Sige. Subukan mo. Gawin mo. Lalo kitang hindi bibigyan ng pera. Aray! Bitiw mo braso ko! Nasasaktan ako! Kuya Michael! Subukan mo magsumbong. Ha? Subukan mo lang. Oh, parang naiiyak ka. Ano sinabi sa sulat? May problema ba ang mga kapatid mo? Aling Emma, naglulukos sa pag-aaral yung pangalawa kong kapatid. Pati si Rhea pinababayaan niya. Ayun, lumayas daw. Pansamantalang nakikitira sa isa naming tiyahin. Ay, anong gagawin ko? Hindi ako papayagan ng amo kong umuwi. Kung matatawagan mo si Michael, tawagan mo. Kausapin mo ng masinsinan. Huwag mong pagalitan. Kasi, lalo kayong hindi magkakaintindihan. Pero kailangang malaman niya kung gaanong hirap ang tinitis ko rito para lang pagkatapos gano'n lang gagawin niya sa perang pinaghirapan ko. Naiintindihan kita, Divina. Pero maniwala ka sa akin. Sa tagal kong pabalik-balik dito sa ibang bansa, base sa karanasan ko mas magkakaintindihan kayo kung pag-uusapan ninyo ng maayos ang problema. Kaysa kung uunahan mo siya ng galit at panunumbat. Hindi mo ako maintindihan, ate. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na wala na si tatay. At iniwan mo pa kami. Michael! Di ba bago ako umalis, pinaliwanag ko na sa inyo ni Rhea na kaya ko ito ginagawa para sa inyong kinabukasan. May 2 taon pa nga ako sa college pero hindi ko natapos yun. Pinili ko huminto at magpaalipin dito sa ibang bansa dahil gusto ko may marating kayo ni Rhea. Narinig ko na yan. Ilang beses mo na sinabi yan. O kung ganun, bakit mo sinisira ang buhay mo? Bakit hindi ka pumapasok? Bakit puro barkada at pag-inom ng alak inaatupag mo? Dahil hindi ko kaya, ate. Nahihirapan ako sa pag-aaral.
Nahihirapan akong balikatin ang pagiging magulang kay Rhea. Parang masyadong marami akong kailangang intindihin. Ngayong dati si tatay ang lahat ng gumagawa nito para sa atin. Bakit ako ba hindi nahihirapan? Sa akala mo ba? Gusto ko naman layo ako sa inyo? Kung kikitain ko dyan sa Pilipinas yung kinikita ko dito, alis ba ako? Hindi! Hindi, Michael! Hindi ko kayo iiwan ni Rhea. Kung kikitain ko dyan yung sahod ko rito. Ate Divina, Ako rin nga nabigla sa responsibilidad na kailangan kong balikatin. Dalawa kayo na kailangan kong suportahan. Bigla ako naging ina at ama sa inyong dalawa ni Rhea. Noong una natakot ako dahil hindi ko alam yung gagawin ko. Pero bilang panganay, tinanggap ko ito. Niyakap ko ang hamon. Kasama ng mga kabiguan at kalungkutan. Tinanggap ko ang hamon dahil mahal ko kayo ni Rhea. ate, Ikaw, mahal mo ba kami, Michael? oo ate. Hindi mo dapat itanong yan. Mahal ko kayo ni Rhea. Hindi ko naman hinihinging suklian mo yung mga sakripisyo ko. Wala tong kapalit, Michael. Kapatid ko kayo. Pero isang bagay na sana gusto kong gawin mo. Habang buhay ako at malakas, huwag mo sayangin yung mga tulong na ginagawa ko para sa inyo ni Rhea. Ayusin mo buhay mo. Bumalik ka sa pag-aaral. At pangako, gagawin ko ang lahat. Mapagtapos ko lang kayo. Oo ate. Magpapakatino na ako. Aayusin ko ang buhay namin dito. Kuya Michael, Umuwi ka na. pero Tinawagan ako ni Ate Divina. Nagsumbong ka raw. kung pumunta ka rito para pagalitan ako, Hindi, Rhea. Umuwi ka na. Pangako, aayusin ko ang sarili ko. Magpapakatino na ako. Kuya, Naging duwag ako. Mahina. Hindi ko naisip na mas mahirap ang kalagayan ni ate sa ibang bansa. Doon wala siyang kakampi. Walang mahihinga ng sama ng loob. Walang kapatid na dadamay sa kanya. Walang kamag-anak na magpapautang kapag nagipit siya. Walang mag-aalaga kung magkakasakit siya. Pinipilit maging magulang ni ate para sa atin. Habang nilulustay ko ang perang dugo at pawis ang pinuhunan niya. Kuya Michael, Umuwi ka na, Rhea. Magpapakatino na ako. Aayusin natin ang buhay natin para sa ating kinabukasan. Ay, salamat. Pagkaraan ng ilang buwang stranded tayo sa abroad, nakauwi na tayo dito sa Pilipinas. Oo nga. Pero hindi pa rin tayo makakauwi ng diretso sa mga pamilya natin kasi kailangan pa natin mag-quarantine ng 14 days. Konti na lang at titiisin natin, Divina. Makikita na rin natin ang ating mga pamilya. Ay, kumusta po? Kumusta po? Ako si Ryan, ang health coordinator para sa lahat ng OFW na iahatid sa quarantine facility. Ay, ganun po ba? Ako si Divina at siya naman si Aling Emma. Kamusta po? Ay, sumunod ho kayo sa akin. Narito na ang bus na maghahatid sa inyo. Ah, ganun? Libre ang quarantine facility, libre rin ang swab test. At kapag negative ang resulta, papayagan naman agad kayong makauwi sa inyong pamilya.
negative ang swab test mo. Oo, Michael. Ate! Rhea! Ate! Salamat nakauwi ka na! Ako rin, masayang-masaya ako dahil sa kabila ng pandemic, ligtas kayo. Ligtas tayong magkakapatid. Oo, ate. Araw-araw ka namin pinapipray ni Kuya na makauwi na. Makauwi ng ligtas. Para magkasama-sama na ulit na tayo. Oo nga, Michael. Pero sandali, ang ayos itong bahay, ha? Uy, maraming nakastock na grocery. Kahit na ilang buwan akong hindi nakapagpadala kasi na-stranded kami ni Aling Emma sa ibang bansa dulot ng pandemic. Aba, Dahil work from home na ako, ate. ha? Kumikita na ako. Talaga? Kumikita na kami pareho ni Rhea. Ikaw naman ang aalagaan namin, ate. Kahit hindi ka pa matanda. Hayaan mong ikaw naman ang patikimin namin ng ginhawa. Sa bawat pagsubok sa buhay, tibay ng loob at determinasyon ang magtatawid sa iyo. Huwag susuko sa kabiguan. Dahil sa dulo ng iyong pagtitiyaga, may aanihin kang tagumpay na higit sa inaasahan mo sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Rash Juzen, Princess Carabona, Phil Cruz, Leonel Banamin, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Didith Marasigan at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Barry Cruz sa kanyang panahon. Inay, hindi naman po siguro ganon. Artistic naman po ang pagkakakuha ng litrato sa... Artistic ba yung iboyang-yang mo yung katawan mo para lang kumita ng pera? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Likas sa mga tao ang humanga sa mga magaganda at gwapo. At minsan nating pinangarap na maging katulad nila na hinahangaan dahil sa angking kagandahan o kakisigan. Mga kaibigan, sa araw na ito, pakinggan ang naging karanasan ni Butya sa ating dulang sa kanyang panahon. Ate Butya, Kuya Pat, gutom na po kami. Luto na po ba ang agahan? Sandali lang! Malapit ng kumulo! Konting hintay na lang. Ay, huwag niyo madali ng atin ninyo. Makakakain din tayo. Ay, ikaw, Esther. Ano, okay ka ba? Oo, Danny. Bumuti-buti na yung pakiramdam ko kumpara kahapon. Ayan na. Eto na yung agahan natin. Nagluto ako ng swam na mais. Meron din tayong pritong daing, kamatis, at mainit na kanin. Yay! Paborito ko, mais! Alam kong paborito niya ni Mengay ang swam na mais. At saka tambak tayo ng mais simula kahapon nung mag-ani si Itay, kaya yan ang niluto ko. Kumusta na po kayo, Inay? Ayan, bumaba na yung lagnat ko, Mutya. Salamat sa inyo lahat. Danny, lalo na ikaw. Dahil kayo, inalagaan niyo ako. Ay, naku. Kalimutan mo yan. Talagang tungkulin ko yan. Tama-tama at suwam na mais para lalong guminhawa ang pakiramdam mo. Siya nga po pala, Itay. Oh, Kahapon po pala, nabalitaan ko sa palengke na magkakaroon daw po ng beauty pageant ang barangay natin. Gusto ko po sanang sumali. naku. Anak, marami na tayong gastusin. May sakit pa mama mo.
Meron pa akong utang kay Ma'am Badong. Huwag po kayong mag-alala. Yung susuotin ko pong gown, yung ginamit ko po nung nakaraang pageant. Oh. Tungkol naman po sa makeup, si Brianna na raw po ang bahala doon. Uy, sige. Sige, anak. At sana'y swertihin ka sa pagsali mo sa pageant na yan. Congratulations, Mutya! Hindi ka mananalo bilang Reyna. At least, first runner-up ka naman. Okay lang sa akin kahit hindi ako nanalo. Ang importante, may cash prize ako natanggap. Makakatulong to ng malaki sa pamilya namin. Di bale, bawi ka na lang sa susunod. Basta, ako na ang bahala sa makeup at sa gown mo. Salamat, Brianna. Buti Good evening po. I'm Milton of Empress Casting Agency. Nakita ko ang performance mo sa pageant kanina. And I'm so impressed. Congratulations. Salamat po, Sir Milton. Anyway, nilapitan kita kasi baka interesado ka maging isa sa mga talents ko. Uy, Mutya! Tanggapin mo na. Rare opportunity yan. Sige po, sir. Karangalan ko pong maging talent nyo. Okay. Ito ang calling card ko. Just call or text me if interesado ka dito to do VTR. I-schedule kita kagad, ha? Opo, sir. Talaga, Ate Mutya? Magiging model ka na? Sana pumasa ako sa VTR. Matagal ko nang pangarap na maging top model bukod sa maging beauty queen. Anak, palagi mong tatandaan, buo ang suporta namin sa mga pangarap mo. Ay sana yan ang simula ng pag-angat mo. Mutya, hindi ba delikado yan? Mapagkakatiwalaan ba yung sinasabi mo na agency yan? May punto si inay, ate. Hindi ka ba mapapahamak sa pagpasok mo sa mundo ng modeling? Alam mo na ang panahon ngayon. Marami ang mapagsamantala. Huwag kayong mag-alala. Hindi nagpapaloko ang ate ninyo. At saka nandito naman tayong lahat para gabayan siya at ipagdasal sa Diyos. Basta inay, itay, magtagumpay lang po ako sa mga pangarap ko. Hindi ko po kayo makakalimutan. Tutulungan ko pong makaahon ng pamilya natin sa hirap. Pangako po. Okay, Mutia. Are you ready for the VTR? Opo, Sir Milton. May dala kang swimsuit? Ha? Ano po? Wala po akong dala. Ganun ba? Eto na lang isuot mo. I think kasi yan sa'yo. Sir, kailangan po ba talaga na naka-swimsuit habang nag-VTR? Of course, yes. Kailangan kang naka-swimsuit dahil modeling and beauty pageants ang papasukin mo. First time mo bang magsuot ng swimsuit? Opo, sir. Ganun ba? Ay, di bale. Masasanay ka rin kapag tumagal-tagal. And besides, I think wala ka naman dapat na itago. Maganda ka at maganda naman ang hubog ng katawan mo. Sige po, sir. Magbibihis na po ako. Grabe, Ate Mutya. Ang sexy mo dito sa kalendaryo. Iba ka talaga. Ay, ate, patingin naman yun ang patingin. Mengay! Halika ka dito. Halika. Inay, kayo pala. Huwag mo nga ipakita dyan sa kapatid mo, lalo na kay Mengay. Ang laswa-laswa. Baka isipin ng kapatid mo na normal lang makapakuha ng ganyan. Opo, inay. Mutya, alam namin na malaki ang naitutulong mo sa pagmumodelo para sa pamilya natin, ha? Pero kailangan ba talagang palaging ganyan? Pinapakita mo na sa madlayang halos buo mong katawan? Para ano? Para pagpantasya ng mga lalaki?
Inay, hindi naman po siguro ganun. Artistic naman po ang pagkakakuha ng litrato sa akin. Artistic ba yung ibuyang-yang mo yung katawan mo para lang kumita ng pera? Esther, hindi malasway ang ginagawa Oh, isa ka pa, natin. isa ka pa. Konsentidor ka. Hindi ako konsentidor. Oh? At sa akin lang. Abay, lawakan mo na lang ang pag-iisip mo. Hindi ibig sabihin na nag-swimsuit ka sa pictorial malaswa na. Ay, totoo naman. Malaki ang tiwala ko kay Mutya, Esther. Alam ni Mutya ang ginagawa niya. Ayan. O ayos na yung makeup mo. Ang hot mo na para sa imomodel mo na dietary supplement for men. Pero friend, hindi ba masyado naman daring ang photoshoot mo ngayon? Daring pa ba to? Ilang beses na akong nagsuot ng nighties and underwear sa photoshoots. Pero kasi iba ngayon. May kasama kang lalaki. Tapos kunyari naglalambutsingan kayo. Male dietary supplement nga kasi, di ba? Ay, naku, Brianna, hayaan mo na yun. Ngayon lang naman to. At saka, malaki yung talent fee, kaya carry na. Mutya, ready ka na ba for pictorial? Opo, Sir Milton. Ready na po. Good. Anyway, before we start, inform lang kita about the new booking mo, ha? Talaga po? May project? Ano pong project ang susunod kong gagawin? I-escort mo si Governor sa isang big event. Parang escort service? Isang gabi lang naman yun, Mutya. And don't worry, decente yun. Kailangan lang ni Governor na makakasama sa event na yun. Ganun po ba? To add, malaki ang talent fee mo rito. Times 4 ng talent fee mo ngayon sa Titania. Sige po, Sir Milton. Ano mo, Cha? Sigurado ka ba talagang tatanggapin mo yung bagong project mo kay Governor Sioson? Sa totoo lang, Brianna, parang ayoko. Sandali, Brianna, ha? Tumatawag sa akin si Pat. Hello, Pat? Ate Mutya, nasan ka na? Pauwi na kami ni Brianna. Teka, umiiyak ka ba? Bakit? Ano nangyari dyan? Si Inay! Inatake siya sa puso! Ha? Sinugod namin siya ngayon sa ospital! Ano? Oh, Mutya. Ayos ka lang ba? Opo, Governor. Kalma ka lang, ha? Relax lang. Baka mapansin ng ibang bisita na kinakabahan ka. Isipin pa nila na first time mo pa. Ha? Ano po? First time mo bang may sinamahan kang VIP? Opo. Kaya naman pala. Ang ganda-ganda mo, Mutya. Kaya hindi ako nahihiya na iharap ka sa mga tao. Nasabi nga pala sa akin ni Milton na isa kang beauty queen. Opo, Governor. Madalas po akong sumali sa mga beauty pageants. Tawagin mo na lang akong Charlie, ha? Pangbango mo. At ang legs mo parang kandila. Ang kinis, oh. Ay! Governor! Nagpanik ka kagad eh. Nawakan ko lang naman ang legs mo. Saka huwag mo sabihin sa akin na wala pang lalaking nakakahawak ng legs mo. Governor, maaring modelo po ako pero hindi po ako kaladkaring babae. Oh, talaga? Hindi ka kaladkarin? Governor, pasensya na po pero pupunta lang po muna ako ng restroom para mag-retouch. Babalik din po ako agad. Sige, Mutya. Bumalik ka kagad, ha? Ihintayin kita.
Grabe, Mucha. Galit na galit sa'yo si Sir Milton. Sinabi ko naman kay Sir Milton na nangyari. Nang babasto si Governor Sioson. Ayoko namang murahin ng politikong yon o mag-iskandalo doon sa event, kaya tumakas na lang ako. Pero nagbanta si Sir Milton na hindi ka na niya bibigyan ng projects dahil napahiya siya kay Governor Charlie. Di wag na niya akong bigyan ng projects. Hindi pa naman siguro huli para makahanap ulit ng ibang manager na hawak sa akin. Hindi ko kailangan ng manager na ipapahamak ang mga talents niya para lang sa pera. Tama yan, Mutya. Inay, kayo po pala. Oh. Kumusta na po kayo? Eto. Gumanda na ang pakiramdam ko. Nakakatayo na ulit ako. Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo maibili ngayon ng ibang gamot nyo. Wahis lang yun. Gumagawa na naman ang paraan ng tatay mo. Anak, mas mahalaga ka sa akin. Hindi ko gugustuhin na makitang tinatapak-tapakan ka ng iba. Lalo na yung dignidad mo. Para lang may maibili ka ng gamot sa akin. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Maghahanap na lang po ako ng bagong manager. At sasali na lang ulit sa mga beauty pageants. Pinapangako ko po sa inyo, Inay. Makakatulong po ulit ako sa inyo. Salamat, Mutya. Maswerte ako. At nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Hindi matutumbasan ng kahit anong salapi ang dignidad at puri ng isang babae. Ipaglaban mo ang iyong karapatan bilang isang babae. Huwag mong hahayaang bastusin o tapak-tapakan ang iyong pagkatao ng mga walang modong tao. At higit sa lahat, mas mainam kung makukuha mo ang iyong pangarap sa malinis at naaayong paraan. Dahil ang iyong pagkababae ang isa sa maituturing na pinakamagandang biyayang ibinigay sa iyo ng may kapal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Princess Carolina, Rosana Villegas, Leonel Benjamin, Phil Cruz, Raz Juzen, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Krishna Senga at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sumama ka na sa amin kahit minsan lang. Malapit na tayong magtapos na ito eh. Ni minsan, hindi ka namin nakasama sa gimmick. Pasensya na talaga, Bernie. Graduating na ako. Ayokong ngayon pa madiskaril ang lahat ng pagsisikap ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Madali lamang daw ang mangarap dahil ito naman ay libre. Kung papaano ang iba ay kontento na mangarap lamang, may iba namang gumagawa ng malalaking hakbang upang ito'y maabot at matupad. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Natoy sa ating tulang sa kanyang panahon. Talaga bang pumasa ka sa entrance exam mo sa universidad na po? Opo, Lolo. Pinagsasabit na ako ng requirements para makapag-enroll ako. Yan lang ang problema, Apo. Lolo, bakit po? Kwenta ko. Nadagdagan na naman ang mga gamot na kailangan kong bilhin bilang maintenance ko.
Kulang na kulang para sa akin ang pensyon na natatanggap ko. Paano pa kita mapag-aaral sa kolehiyo? Pamasahin mo lang araw-araw papuntang universidad. Magkakahalaga ng 50. Iba pa ang pamasahin mo pa uwi. Paano pa ang pagkain mo? Pambayad sa tuition, uniforme, marami pa iba. Siguro po, pwede akong mag-apply ng scholar, Lolo. Pwede nga. Pero may gagastusin ka pa rin. Nako po. Tatapatin na kita. Hindi na kita kayang papag-aralin sa kolehiyo. Halika, Renato. Anong palayaw mo? Natoy po, ma'am. Professor Lilac ang itawag mo sa akin. Halika, iho, maupo ka. Salamat po, Professor Lilac. Okay. So, anong may tutulong ko sa'yo? Dito po kasi ako tinuro ng namamahala sa enrollment at registration. Kung gusto ko raw po mag-apply ng scholarship. Okay. Nandito na sa desk ko ang records mo. Pag-aaralan ko pa yun. Pero, tanong ko, bakit gusto mong mag-apply ng scholarship? Ulila na po kasi ako. Oh, Lolo ko ang nagpalaki sa akin. Pero ngayon, hindi na po niya ako kayang pag-aralin. oh. Gustong gusto ko pong makapagtapos ng college. Para na rin po sa lolo ko. Okay, Natoy, ha? Ganito ang gagawin ko. Pag-aaralan ko ang case mo. Pagkatapos, i-recommend natin sa scholarship committee nitong university. Pagkaraan ng 1 linggo, bumalik ka rito. At ipapaalam ko sa'yo ang kanilang desisyon. Itong desisyon? Opo, Lolo. Magiging working student ako. Sige po, basahin mo. Teka. Ba't mo nga yan sa laming ko? Ayan. Aba. Oo nga. Pati tirahin kanila na libre sa universidad. Libre pagkain. May allowance kang 100 piso kada 1 linggo. Napakaliit na halaga. Hindi ka makakabili ng bagong sapatos sa halagang yun eh. Okay lang yan, Lolo. Basta makapag-aaral ako. Wala kang babayarang tuition fee. Libre ang uniform. Pero hindi nakalagay din yung magiging trabaho mo ah. Sinabi ba nila sa'yo? Kung saan bahagi ng eskwelahan ka magtatrabaho? Sa opisina ba? O sa principal's office? Sa kantina? O saan? Hello, ako si Elena. Sa dormitoryo ng mga babae ako nakatira. Ako naman si Natoy. Sa dormitoryo naman ng lalaki ako nakatira. Bakit ka tumawa? Kasi naisip ko, bakit ipinaliwanag ko pa? Natural namang sa dorm ng lalaki ako tumira. Bawal nga kaming pumunta sa dorm nyo. May oras ng paglabas. May oras din na dapat naroon na kami sa gabi. Oo, kami rin, Atoy. Ito ng tanghalian ninyo. Dinagdagan kong gulay niyan para masustansya yung pagkain nyo. Salamat po, Aling Orang. Salamat po. Inunan nyo pa kami ni Elena. Samantalang katulong kami rito sa university. Aba, dapat to talaga kayong unahin. Hindi kayo ordinaryong manggagawa dito. Alam ko mga scholar kayo. Salamat po. Mahirap maging scholar. Oo nga. 4:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Ako rin kaya. Ang assignment ko sa quadrangle.
Lilinisin ko ang buong quadrangle. Didiligan ng mga tanim. Pagkatapos, kailangan kong magmadali. Kasi bago magsimula ang una kong klase araw-araw, dapat nalinis ko na ang CR ng mga lalaki. Pareho pala tayo. Ako rin, naglilinis ng CR ng mga babae. Tapos, yung classroom ng high school, dapat nalinis na namin ang kasama ko bago magsimula ang klase namin sa umaga. Kain na tayo. Alam mo, Elena, hindi alam ng lolo ko na janitor ang trabaho ko rito. Hindi nga alam kung gaano karumi ang hinahawakan ko. Bakit naman? Ayoko mag-alala siya. Ang gusto ko lang, maging proud siya sa akin. Na-scholar ako. Ako? Alam ng parents ko. Mas mabuti na maging alila ko dito sa university kaysa alila ng parents ko na hindi naman concerned sa future ko. Elena? Tapusin na natin ang pagkain nato. May klase pa tayo. Oo nga. Ako, pagkatapos ng huli kong klase, maglilinis uli ako ng CR at classroom sa second floor bago bumalik sa dormitoryo at gumawa naman ng assignments ko. Scholar ka pala, Natoy, ah. Kaya pala pa-impress ka sa mga chicks dito sa klase natin. Hindi naman ako nagpapa-impress, Bernie. Ginagalingan ko lang ang pag-aaral para sulit ang itinutulong sa akin ng university. Okay, wala na akong sinabi. Pero paminsan-minsan naman, makisama ka sa mga kalokohan namin. Baka kasi mabaliw ka sa sobrang mong kabaitan. Hindi ko alam kung tinutuya mo ako o iniinsulto. Pero kung lumaki ka sa hirap tulad ko, at ang tanging mo lang pangarap ay magtapos ng pag-aaral sa kolehiyo, siguro maintindihan mo kung bakit lagi akong seryoso. Ayoko sayangin ng bawat sentimong ipinupuhunan sa akin ng eskwelahan. Tinatapatan ko lang ang kanilang kabutihan. Congratulations, Natoy. Dean's Lister ka na naman ngayon semester. Salamat po, Professor Lilac. Mahirap po talagang pagsabay ng trabaho at pag-aaral. Pero pareho ko pong sinisikap na pagbutihin. Keep up the good work, Eho. Para rin yan sa iyong kinabukasan. Opo. Salamat din po sa paggabay at tulong sa akin, Professor. Hindi ka sumabay sa akin mag-lunch. Elena, umiiyak ka ba? Natoy, natanggal ako sa dean's list. Bumawi ka sa next semester. Nasisiguro kong scholar ka pa rin naman. Hindi na. Hindi na. Elena, meron pa sigurong ibang paraan para makabawi. Buntis ako, Natoy. Napabayaan ko ang pag-aaral ko dahil sa kaisip ko sa kalagayan ko. Ano nangyari? Paano ka? Ibig ko sabihin... Nainggit kasi ako sa mga klase kong may kaya. Panay ang party nila to, masyal. Minsan, niyaya nila ako sa inuman. Sumama ako. Nalasing ako. Nawala sa sarili ko. May namagitan sa amin ng boyfriend ko. Pero nangako akong hindi ko na uulitin. Gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kaya lang yung minsan na yun. Yung minsan na yan. Isang taon na lang. Graduate na tayo, Elena. Kailangan kong huminto, Natoy. Buntis ako. Buntis Elena. na ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Ako sumira sa sarili kong mga pangarap. Hindi ako dapat nagpadala sa tukso at sa inggit. Hindi ako dapat nagpamaya.
Sumama ka naman sa amin kahit minsan lang. Malapit na tayong magtapos na ito eh. Ni minsan, hindi ka namin nakasama sa gimmick. Pasensya na talaga, Bernie. Graduating na ako. Ayoko ngayon pa madiskaril ang lahat ng pagsisikap ko. Hindi biro ang mga tiniis ko at ipinuhunan, maabot lang ang pangarap ko. Hindi ko gustong ngayon pa ako magkaproblema kung kailan malapit na ang pagtatapos ko. Natoy, may sorpresa kami sa'yo. Sorpresa po, Aling Orang. Baka dagdag na ulam. Busog na po ako. Masyado na akong spoiled sa inyo dito sa kantin. Hindi, Natoy. May sunundo kami. Hindi ko nakalimutan. Lagi mong ikinukwento ang lolo mo. Aling Orang? Para sa darating mong graduation, sinundo ng mister ko ang lolo mo. Totoo po? Ayun siya, oh! Nakatayo sa pinto nitong kantina. Si Lolo nga! Pupuntahan ko siya! Sige na. Natoy! Apo! Lolo! Lolo Tasyo! Malapit na raw ang pagtatapos mo. Opo. Sa susunod na buwan na. Ipakikiusap ko sa din na dumito ka muna hanggang sa araw ng pagtatapos ko. Pero... Lolo, huwag kang tumutol. Para sa'yo to. Sa nakaraang 4 na taon, lahat ng pagsisikap ko, pagtitiis, pagtsatsaga, ay para sa'yo. Para sa pangarap natin. Congratulations sa lahat ng ating graduate, lalo na sa tumanggap ng honors. Gusto kong ipaalam sa inyo, graduates, na sa taong ito, may tatanggap ng Presidential Award dahil sa siya ay consistent Dean's Lister. At sa graduates ng batch na ito, siya ang may pinakamataas na gradong natanggap. Ang Presidential Award ay medal at financial reward. At ang ating awardee ay walang iba kundi si Renato Bruno, o kilala natin bilang Natoy. Palakpakan natin siya. Congratulations, Natoy. Ngayon alam ko na kung anong ibig mong sabihin. Lahat ng pagtsatsaga mo, nagbunga. Salamat, Bernie. Natoy! Sandali lang, Bernie. Lalapitan ko si Elena. Ah, sige. Elena! Kamusta ka na? Oh, eto. Mag-iisang taon na mula nung huminto ako sa pag-aaral. Sales lady ako ngayon sa department store para mabuhay kami mag-ina. Si Ina yung nag-aalaga sa kanya kapag nasa trabaho ako. Hindi iyan ang katapusan ng pangarap mo, Elena. Bumalik ka sa pag-aaral kapag malaki na ang anak mo. Oo, Natoy. Hindi ako bibitaw sa pangarap ko. Tutularan kita. Sa pagkakataong ito, magiging determinado na ako. Tama yan. Ang dami mong medalya. Nakakainggit. May presidential award ka pa. Inaalok na ako ng university na dito na rin magturo. Tatanggapin ko ang alok, Elena. At kapag professor na ako dito, irerekomenda kong bigyan ng ikalawang pagkakataon ng mga dating scholar na tulad mo. Natoy. Pwede pa rin matupad ang pangarap mo, Elena. Natapa ka, pero huwag kang pumayag na manatiling bigo. Lahat tayo may pangalawang pagkakataon sa buhay. Maniwala ka sa akin.
maabot mo pa rin ang pangarap mo sa kanyang panahon. Ang tagumpay ay para sa lahat. Ngunit minsan, nasisila tayo sa ating pangarap dahil nasilaw tayo sa kasiyahang panandalian o sa mga bisyong walang kaparalaan. Ang susi sa tagumpay ay focus and determination. Tiisin ang hirap dahil sa dulo ng pagsisikap, may nakalaang hindi matatawarang gantimpala sa kanyang panahon. Nagsiganap Ras Jusen, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Princess Caravona, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Didith Marasigan at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang